Yung dating mahilig mag-contempt, ngayon, sila naman ang iko-contempt. Akala naman nila, sila yung laging nasusunod. Laging yaw-yaw sa social media. Pero ngayon, ito sa balita, impeachment court nagbanta ng contempt laban sa prosecutors. Nako, tambe, kabahan kayo. Ayaw yung sumunod ha. O eto, panoorin ang video. Posible raw pong ipakontempt ng Senate Impeachment Court yung mga miyembro ng House Prosecution Panel kapag nanindigang hindi susunod sa kanilang kautusan kaugnay sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Dismayado mga senador. Hanggang ngayon kasi wala pa ring pleadings o reply ang prosecution panel at tila sa media lang sila naglalabas ng kanilang reklamo. Mayan Corvera, magbabalita. Nagbabala ang impeachment court na maaring ipakontempt ang mga miyembro ng prosecution panel kapag nagmatigas sa hininging resolusyon ng korte sa kaso ng impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Attorney Reginald Tongol, tagapagsalita ng impeachment court, batay sa Rule 7 ng impeachment rules, may kapangyarihan ng korte na patawan ng parusa ang sinuman. Ang alinmang panig-anya na hindi gagalang ang kautusan ng korte, maaring ikontempt kahit pa ang kampo ng Vice Presidente. Nakalagay sa Rule 7 ng ating impeachment rules na the presiding officer and the court itself can actually cite anyone in contempt na in disrespect of the court. So may power ang korte na motu proprio, meaning kahit walang mag-motion na any party, may power din ng korte na kapag nag-motion, dun lang aakto ang korte na mag-contempt. Sabi ni Tongol, sakaling muling mag-convene ang impeachment court sa 20th Congress pero wala pang reply ang prosecution team, maaring magpasa ang korte batay sa motion ng isang presiding judge o kaya magdesisyon ang korte para sa contempt. Gayaan yan ang sabi ni impeachment presiding officer Francis Escudero, mas mataas ang kapangyarihan ng korte kumpara sa mga prosecutors. Kung meron na mag-move for contempt. Tagam, anong gusto niyong gawin? Susunod kayo o makontempt kayo? Ako, excited to. Abangan natin yan kung susunod sila. Kasi pag sumunod sila, ay wala. Talagang kailangan nilang sumunod. Bago, naku, ang daming makukulong sa kanila. Pero dyan, paalala, dyan sa House of Representatives, maraming matitino dyan. Yung iba, tahimik lang kasi baka pag-initan. Ayon po dito kay Everview, dapat i-contempt mga crooks, masyadong feeling entitled. Ayun po yan sa mga nag-comment ha. Sabi ni Mike Demon, tama yan para maranasan nila yung ginagawa nila. Sabi ni John Calvin, tingnan yung mga nag-comment ha, gustong-gusto nilang mangyari yan. Sabi ni John Calvin, contempt lahat. Huwag naman lahat, may mga matitino pa rin dyan kahit papano. Sabi ni Jacob, I can't imagine na makontempt ang mga mahilig makontempt. Sabi ni Tribal Brack, contempt please para makabawi ang inaangasan nila sa Quadcom. O yung mga Quadcom, Tricom, basta may mga Comcom, yung mga Comcom, o yan, na masampulan. Sabi ni Jessica Vitale, sa media sila humingi ng tulong kasi marami silang troll farm na magtatanggol. Contempt nyo na lahat ng mga member ng Quadcom para maranasan din nila makulong. Ayun po yan sa mga netizens na nakapanood po sa video na yan, sa balitang yan. Talagang excited nila na maranasan nyo rin yung ginagawa nyo. Diba marami kayong, pag hindi nyo gusto yung sagot, ay contempt agad. Kung ayaw nyo o hindi pabor sa inyo ang sagot, contempt ka agad. O ngayon, eto na. May mas mataas sa inyo. Ayaw nyong sumunod. O idaan sa tamang proseso. Kagaya niyan. May banta na sa inyo. O nabangan natin yung sagot nila dyan. Kung talagang totoo silang matatapang. Kung totoo silang magmamatigas na hindi sumunod. Bandang uli, baka susunod lang din yan. Oo. Yung kumbaga makunat lang ba, kailangan mong pilitin para sumunod. O eto, dito sa banta na to, malamang susunod yung mga yan. Takot din namang makontempt yung mga yan. Kasi pag ipatupad ito, naku, talagang may mag-iiyakan pag ipakontempt talaga sila. Sino-sino ba sila? Dapat number 1 si Lolong, di ba? Hanggang dito lang, thank you. Bye-bye.